Ito na nga, winter na naman. So buti na lang nakapag-prepare tayo ng maaga for this year. And na-anticipate ko na yung winter dito sa farm. So naging easy na. So check natin yung ating mga male rabbits. Yan. Wala na rin silang food. So yun yung, let's get them some food. Nandito na rin yung feed nila. So malapit lang tayo. And then ito na yung feed. Yan. And they're good. Pero aside nyan, magbibigay pa rin tayo ng ating pellet, hay, kasi importante yun. Nilalagyan tayo ng hay. Naka-reserve na yung hay natin for the year. So this one maglalast na ito for the whole year. Meron pa tayong extra doon sa kabila. And then para sa bedding sa itong ating straw. Cover yan guys para hindi makapasok yung mga rabbit kasi naakyat nila. So 10 yung male rabbit natin dito pero magbabawas tayo by end of the month. Pinapataba muna natin before natin i-harvest yung last batch. Kasi gusto ko magtira at least 3 lang na male rabbit para sa ating breeding. Okay, so yan na yung mga lalaki. So yung babae naman ng mga bigyan natin ng feed. Yung female natin na mga rabbit. Okay. Kaya frozen door. So unang ginagawa ko talaga, nag-prepare tayo ng pellets kasi aside sa hay binibigyan ko ng pellets. And then yan nga, kasi nakaabang sila sa daan pagka pumapasok ako. So ibigyan ko muna ng pellets dito para dyan sila lahat kakain para makakapag load ako ng hay dito sa feeder nila. Hindi pa ubos pero lagyan na natin para preparation for the next few days. Sarap na yung kain nila. Meron pa silang hiding spot talaga natin dito. Meron tayong hay bales. And maganda yung naging setup na nilagay ko dito kasi naglalast siya ng 3 days.
And yun nga, hindi mo kailangan lumabas, focus lang tayo sa water. Pero yun din, nagkaroon tayo ng magandang setup sa water. So hindi na ako mahihirapan pagka masyadong malamig. Yun yung piniprevent ko. Kaya kung nag-aalaga din kayo ng rabbit over the winter time, share din, comment down below kung ano yung setup nyo. Baka maaaring makatulong dito sa farm natin kung ano yung pinating adjustment na gawin. Ubos na yung tubig. O meron pa. Ayun. Yun lang. Kasi merong dumi. So nakakatulong na meron tayong heat light dito na may timer. Actually, lagyan ko siya ng timer. Yan, controlled ng wifi. So pwede ko siyang i-on and off para sa safety, hindi masyadong mainit. And purpose lang naman talaga is para mag-melt yung ice, makainom sila. Ibababa na lang natin ito dito, and then we can enjoy. That's your water, guys. So yan lang yung isa na medyo mahirap dito pagka winter, yung water. Kasi kahit na ilang ulit mong i-fill up yung water, mag-freeze din. So kailangan diskarte talaga. And usually sa ginagamit is yung rubber bucket or yung rubber feeder. Okay lang naman sa feed kasi pag si Bobby grains, and then kumakain din siya ng hay, so we're good. Pero nga yung water niya hindi automatic, so kailangan nating maghakot every day or every other day, or most likely every day. Bobby! Share na sila ng mga grains. Last year medyo maaga-aga yung winter dito, pero this year medyo late. Nakita ko sa weather, ito yung first, pero magsa-stop na, and then baka end of November na ulit. So ito na namang itong big pen natin, talagang ubos na. Tapos na yung ating goat. Usually sa goat kasi ang focus ko lang dito is yung food, kasi yung water nila automatic, and then naset ko na yung heater, so hindi nag-freeze yung water. So, maganda siya. Kino-constant check lang natin na make sure hindi nag-freeze, and they'll be good all throughout winter as long as hindi mag-fail. Okay, they're good.